And everyone, the first impression ko sa kanya that time is mahinhin. As in, I thought Joanna was very mahinhin at first kasi parang I remember she's the first person I like got to talk much about that day, my first day, and the way na nag-uusap kami that time, parang ang hinhin niya. Tapos parang, twinny kasi kami. So parang tinatanong ko sa kanya, parang anong ginagawa niyo? Like, something about the twinny. Tapos, ang hinhin niya, ang salita, parang, tapos nagulat na lang ako na parang, siya pala yung siya pala yung parang group joker pa rin. siya yung lagi inaasahan. So parang, gulat ako. Tapos, ayun. Sino ba? Next, si Mika. First impression ko sa kanya is social. Yeah, social. Social si Mika. Parang ganun. Yeah. And then, sino pa ba? Social na chill. Parang ganun. And then, for Gwani, my first impression of her is very humble. Like yung low-key lang na chill. Pero, di ba nag-PBB pala. Pero yung, as in tahimik lang siya. Yung parang, have my own work. I'm chill. I exist, but like, I'm just here. Parang ganon. Like, chill lang. Happy-go-lucky, ganon. Low-key lang si Gwani. Yeah, she's very humble. Very, yeah. And then, sino ba? Si Stacy. First impression ko kay Stacy, I thought she is the oldest. As in, like, nagulat ako, like, ba't ka nag-aati sa akin? Kasi, before Bini, I'm part of a different group, like, a more mature kind of group, and I'm the bunso. So, I call everyone there ate, kasi most of them mga 22 that time, and I was 18, 22, 23, 24, gano'n. Tapos, nagulat ako, parang, may nag-aati sa akin, parang, what? Tapos, ayun, akala ko elder si Stacy. Kasi parang ang dalaga ni Stacy sa out of everyone eh. Tapos, ano pala siya? One of the bunso line pala. So, nagulat ako. Tapos, next is si Maloy. I thought she's the youngest because she's very bubbly and very cute kasi. And then, because she's cute din. Kasi she's the shortest. Sorry, Maloy. But like, yung cute. Ang cute niya kasi. Fake bunso. Yeah, akala ko siya yung Akala ko siya yung bunso. Tapos, ano pala? Parang 1 year gap lang kami. Tapos, next is, sino pa ba? Dahil masama na anyone? Sheena! Sheena kasi si Sheena, parang medyo late na kami nagkakita ni Sheena. Kasi she wasn't there at that time. And parang ilang months pa after na pumunta siya, bumalik siya. And then, first impression ko kay Sheena is, akala ko siya, parang, hindi, intimidating. Ganun. Like, parang hindi mo siya namamansin. Pero feeling ko, kaya siguro ganun. Kasi mga introvert din kasi si Sheena. Hindi siya yung parang, hi, hello, I'm Sheena. Parang ganun. So, parang, ganun lang siya. Tapos naalala ko, first meeting namin, nandun na siya sa camp. Kakabalik lang niya. Tapos ako, kakabalik ko lang din from Cebu. And then, yun, first meeting namin, I borrowed, as in nag-ask ko, like, sino may charger? Tapos nasabi ko nito. Siya nag-offer. Tapos, ayun, yung first interaction namin sa charger. Wow! Tapos parang tinutokso kami ng ibang girls. Ganun. Ayun, that's very bebe. Tapos, di ko na-expect na kasi yung first impression ko sa kanya is, di ba, intimidating. Pero, actually, as in music, parang kinikilig ako that time. Parang, oh my God, nag-offer ko ni Sheena. Kasi, nakita ko lang din siya sa BBB. So, parang, okay, namamansin pala siya. Kasi akala ko talaga hindi siya namamansin. Pero, shy girl lang siya. Tapos si Colette, actually, nung una kami nagkakita ni Colette, parang second day, third day ko yata. Kasi galing siya Cebu, sa birthday niya. Hindi kami masyadong nag-uusap ni Colette kasi kahit in-expect ko sana parang, oh my God, yes, Bisaya, another Bisaya kasi nahirapan ako mag-Tagalog that time. So parang, yes, I can rely on another Bisaya kasi may ibang Bisaya din kami nakasama aside from Colette. So, ayun, hindi kami masyadong pansinan. Hindi naman na yung pinang iniiwasan. Pero I guess, parang, kasi si Colette, shy siya that time. Yeah, mysterious person siya. Yung first impression ko kay Colette, parang, maangas. Maangas siya. Parang cool kid. Ay, yung parang cool lang eh. Puta, parang ganun. First impression daw. Yung mauna. Ikaw. Ako. First impression ko kay Colette. Actually, hindi ko pa siya
hindi ko siya nakita agad yung first day kasi wala na sa Bohol pa siya. Tapos, pero since nalaman ko na Bisaya siya, expect ko na sobrang magkakapanuman na agad kami magkikitahan kasi that time hindi pa ako marunong Tagalog. So, yeah, kumbaga, in-expect ko na siya yung go-to person ko pag mag-Bisaya. Tapos, nung nag-meet na kami in person, parang, iba naman na yun, tapos nakagaling niya kung Bohol. Mahihain kasi si Colette that time. Di ba parang hindi ka nagsasalita masyado. Tapos, ayun, gusto ko tayo mapag-usap. Pero, wala ka tahimik. Like talaga. Oh, yan. Ikaw, first impression ka. Yun na rin kasi ako mahintay na siya eh. Mahiming si Aya kasi dati. Hindi ka rin nagsasalita ka. Oo, kasi diretso ka talaga training, di ba? Ay, oo. Diretso sa training niya. Balik ka ba? First, kasi pagkapasok ko, balik agad. Tapos, wala ko alam. Hindi ko alam ano. Balik na siya. Butterfly, stretching. Hindi ko alam. Hindi kita nilalapitan. Ay, sa dati kasi yun ako that time parang ikaw yung pinakatahin. Ay, alam ko na anong first impression ko sa'yo. Di ba nasa Bohol ako? Ay, di ba? Hindi ko alam. Inat niya kasi sa Viber. Yung profile mo, yung upload icon. Sabi ko, ay, sino ko ba gusto? Sino yung akala ng mga girls na ano? Na sakto ako kasi sa picture mo kasi para sa Viber. Parang ang matching daw. Tapos pagbalik ko make up ko. Ito pala yung Si Aya before hindi sobrang hiwalay talaga yung kaluluwa niya sa Bini. Kasi hindi talaga siya lagi siyang parang sobrang lonely. Actually, Siguro takot ako sa kanya. Nakakatakot parang parang anger. First time ko nakita si Stacy doon ko nakita si Stacy na pink lahat ng suot. Naka-shorts na pink, damit na pink, nakatakong na pink, sasayaw kami ha. Napansin ko siya nga na bakit nga siya naka-heels sa audition. Medyo weird talaga. First impression ko talaga kay Joanna, cloud chaser. Joke lang. Gulo naman ng batang to. Ang daming energy. Dadala ng camera. Hello po! Ganun talaga siya. Si Ate Colette, akala ko talaga like 14 years old pa lang siya no. Kung ano siya ngayon, complete opposite ng before. Kasi dati hindi siya nagsasalita, hindi siya umiinig. Sa Bohol, parang mas foreign for us yung Tagalog. Para safe na lang, hindi na lang ako magsasalita. Look at my ankles. They're gonna stay in the same place but you're gonna open it like that. Sobrang conmute niya talaga before, like Englishera. So, hirap akong kausapin siya. Hindi ako mag-aaksay ng oras kausapin ka kung mahirapan lang ako. Akala ko talaga siya. Alam mo yung parang mataray, ganun. Though maamo yung face niya, pero, I mean, yung niya nun, yung parang yung vibe niya nun, parang mataray na, parang, untouchable. Kasi po nagmo-modeling siya. So, akala ko, na parang, ganun siya. Pero hindi. She's a total opposite. Sa Ate Aya, she's beautiful, inside and outside. Okay, next kay Colette. Akala ko din mataray siya. Kasi nung una namin na magkita, sobrang tahimik, hindi pa siya nagkasalita, hindi pa siya madaldal, hindi pa malakas yung boses niya. Ngayon, Diyos ko, naldaldal na nun. Na kung madaldal yung blooms, wag niya nang ipagkaila. Isa na din siya sa madaldal. Seryoso! Si Gwen. Si Gwenny, akala ko snubber. Kasi di ba galing siyang PBB, so, parang may pangalan na siya, like, kilala na, so akala ko hindi siya mamansin. Pero, isa siya sa pinaka-una ko naging close. Nung pumasok siya sa bahay ni ate, charot, sa training namin. Tapos, Gwenny, Stacy. Si Stacy talaga, akala ko talaga, yung parang, alam mo yung parang, walang pakialam sa iba, ganun. Kasi nung nag-bootcamp kami, all pink talaga. Tapos, pa ng hair niya, pa siya nun? Hindi pa straight yung hair niya, like, medyo curly pa yung hair niya noon. Tapos pink ang puti-puti niya pang babae. Very kikay, oo. So, akala ko talaga yung parang, ano ba naman to? So, pero nung nandito, nakikay pa din siya. Pero, alam mo yung nasanay na lang kami. Ganun. Oh, and she's our princess. Stacy, Mika. Si Mika naman, ay, konyo. Konyo talaga siya una pa lang. Naalala ko nung first night namin, nagkwento siya about sa mga princess. Very konyo talaga. Tapos, pag siya yung pinagdadasal, kunwari, magdadasal kami before training. Pero ang grammar talaga yung Tagalog niya, ang cute. Sobrang nakikita na ako sa Tagalog. Hindi pa siya marunong mag-Tagalog nun. Okay. Lord, thank you po sa pagkain po for our Ang grammar yung Tagalog niya. Actually, minsan narong grammar si Ate Aya din. Narong grammar siya minsan. Pag mga, kunwari, parang past, future, tsaka tense. Past, present, and future tense ng mga word. Kunwari,
kumain, nakain, kumakain, ganun. Mm. Yung mga kaibahan. Disyembro. And then, Mika, Joanna. First friend ko yun, kala ko matari si Jo. Kasi nung bootcamp, kasama niya sila Ate Kauri, tsaka si Ate Jelay nung sila yung magkakasama. Ay, kasama niya yung mga artista. So kala ko hindi siya namamansin. Pero hindi talaga siya namamansin. Charot. Ito si Jo. Hindi, total opposite naman siya. Binash. Nandito po si Master. And then, Sheena. Si Sheena actually, isa siya sa mga pinakauna ko ding naging close. Ganon. Very na siya noon. Very, nahihiya kasi siya mag-approach. Like, pag kinausap mo siya, doon ka nakakausapin din. Nahihiya siya mag-approach sa mga tao. She's our bunso. Mika. Ayan, si Mika, first impression ko kay Mika, mas talaga siya, mataray talaga. Totoo. Hindi siya first impression kasi totoong mataray talaga si Mika. In a good way. Like, alam mo yun, yung parang wala siyang pake, ganun. Ganun yung vibe niya, parang, ganun, kahit lambingin mo siya, kahit maging clingy ka sa kanya, wala siyang pake sa'yo. Pero, deep inside her heart, she cares and she loves you. And, mukha lang, hindi lang talaga siya expressive na tao, pero alam mo sa kanya na may care siya sa'yo. And impression kay Ate Aya is that, I feel like she has a lot of experience to work kasi she really knows how to talk well, like introduce herself. Kasi if, like, during that time, if people, like, made me introduce myself, like, so suddenly, I would be like, hello, ganun, like, ganun. And then she was like, hi, I'm, Mariah, Queen Arcela, ganun, kineme. And she knows how to speak well nga, like, she knows, like, how to introduce herself. Yeah, I like that. Like, it was a good impression. And then, very mahinhin ni Ate Aya. I think now, it's like, hindi na siya mahinhin. Parang minsan, meron times ako. Pero pag nagsasalita si Ate Aya, bigla siyang, ganun siya magsalita, biglang pahina ng pahina. So, parang palapit ng palapit. Kung makita, nung nag-open forum kami dati, nag-open up. Lahat kami din naka-huddle. Palapit kami ng palapit pag siya na yung nagsasalita. Natatawa na lang kami. Ganon. Tapos, okay, Ate Colette. First of all, I thought Ate Colette was like 16 years old during that time. Oh wait, no, 14 during boot camp. So like when I was calling her Nicolette, imagine me calling Ate Colette Nicolette. So I thought that she was 14 that time. Like, no joke. So I was like, Nicolette, dito ka. Nakakahiya. It was embarrassing and it was the disrespect. I feel like sobrang bad ng impression ni Ate Colette sa akin noong una kasi hindi ko siya inaate. Tapos Nicolette pa. Okay. Tapos ito. And then when they were asking, sino yung youngest dito? Sabi ko, si Nicolette, she's 14. Oh, guys. And then Ate Colette was like, hindi, 17 na ako. Saksakin niya na lang ako, guys. Nakalimutan ko iabot yung 100 pieces sa'yo ng showcase. It's okay, Ate Cosmos. You can make abot next time. The disrespect. Yeah, and then ever since that, I kept calling her Ate Nicolette. Like, Ate Colette pala. And then, sino pa next? Si Colette. At, Gwen ba? Yeah, Gwen. Kasi it's, by age or by alphabetical? Okay, Gwen. So for me, Gwen, when I met Gwen, she was really shy at first. And like, she was really also quiet. But then, since like relate kami sa isa't isa, tinatawanan lang namin yung sakit na nafe-feel namin every time we dance. Kasi wala talaga na, hindi namin gets, that's how we relate to each other. That's how we got close to each other. Yeah. Gwenny is cute. She's a cutie. And then, I curly fries. And then, sino next? Dami kasi ng bini. Joke lang. Thank you, Bushing. Si Joanna. Si Joanna, nung una ko siyang na-meet, parang, Joanna is really confident, Like, she's really confident nung bootcamp. And,
parang she would be one of those na parang madami experience sa callbacks. And close kasi sila ng parents ng moms namin. Nag-meet sila dun sa auditions and then they started talking yung parents namin. Mom. Yeah, and then she would be like one of those na parang the others would look up to kasi she really knows what she's doing. Like, she has a lot of experience na parang kaya niya na rin sumayaw, kaya niya na rin kumanta. Kasi, yun ang pinag-world of dance. Maloy, Ate Maloy. Si Ate Maloy naman, very cutie. Very bubbly. Whatever. Yeah, she's very, she's cute, cute talaga yung personality na nakita ko sa kanya na first impression. Pababa na yung boses ko. Yeah, very clingy rin si Ate Maloy and si Stacy. Actually, guys, madami magla-live today, okay? Naka-braces siya dati. Yeah, me too. Braces rin ako dati. Okay, next. Si Sheena. When I met Sheena, she was like, this was before when I knew that she was an introvert. Really, like, I could tell that, so workout pa lang, ganon. And she really wants to do it properly. Siyempre ngayon, chill na lang. So parang, hindi natin kailangan na mag-workout pa. Kailangan. Anyways, Stacy, when I met Stacy, honestly, I did not like Stacy. I did not like Stacy because she was so clingy and she was so kikay. And she knows this, she knows I didn't like her. No, she knows. Actually, I think we didn't like each other nung una. Yeah. And then, at least honest naman ako. Never naman ako naging fake, diba? We don't want fakeness over here. Whatever. Opposite kayo sobra. I know, right? Guys, when we go out, me and Stacy, we take a picture of ourselves and then it's two different personalities, you could tell. Yung suot ko ngayon, naka-black and white ako, siya naka-pink. Pink crop top. Ako po, masungit po nung una po. Pero kay Gwen, tahimik po talaga. Isa-isa, okay. Kay Gwen naman yung parang tahimik and hindi kalog. Kay Ate Aya, seryosong tao. Kay Vika po, yes, intimidating. Kay Ate Colette po, mahiyain. Tama, walang mali. Si Maloy po, kalog. Yes, I am. Si Sheena po, akala ko po, she is snobber. Pero hindi po. Sobrang That's fun just to be our with. first impression. Yes, fun to be with each other. But, yes. Ate Jo, masungit. Nasa months bago kami maging close. 3 months or more. Tapos, Ate Colette, first impression, dahil siguro sa sobrang ingay ko, hindi ko siya masyadong napansin. Kasi sobrang tahimik ni Ate Colette before, so feeling ko sobrang ingay ko kasi. Ayun, hindi ko siya masyadong nakakausap. Tapos, si Gwen, ano ba kay Gwen? Siyempre napanood ko yung episode ng PBB and kung ano yung last episode na niya na napanood ko doon, siyempre ganun yung impression ko sa kanya. Pero nakilala ko siya, hindi naman. Parang ang layo naman. Tapos, Ate Maloy. Si Ate Maloy kasi bootcamp pa lang. Siya yung pinaka nakakausap ko. Oo. Sa kanila lahat, si Ate Maloy yung pinaka nakakausap ko ng bootcamp. Tapos, si Mika, friend, nung audition kasi, friends na si Tita Mirla and Mommy. So, ayun. Medyo nag-uusap-usap na kami. Tapos, nung audition, pinaabot ni Tita Mirla and ni Mommy yung sandwich na ipapaabot kay Mika. Hindi ko naman kilala si Mika that time. Sabi nila, makapal kilay. Okay, naghanap ako ng makapal kilay. Okay, si Mika to. So, siya nga. Tapos, Sheena, hindi siya namamansin before. Hindi talaga siya namamansin.
Tapos, ako nahirapan ako kay Sheena nun, lumapit kasi nga parang, hindi ko alam kung gusto ba ako nito or hindi. Tapos, si Stacy naman, siya yung taong go with the flow kasi mag-same hotel kami nung bootcamp. Ano lang, kung kakausapin mo, ganon, hindi din naman siya. Ako kasi, ayoko sa tao yung isang tanong, isang sagot. Ayoko talaga ng ganon. As much as possible, kapag kinausap ka ng tao, try to extend naman, may kumansik. Try to extend naman the conversation. Huwag naman diba? Ganun si Stako Ano siya, pag tinanong mo, hindi niya agad kinakat. Tuloy-tuloy lang kayo mag-uusap. Nag-e-effort.